kung ang House Speaker nag-resign, yung Vice Presidente kaya magre-resign? According to Congress, meron nilaan ng first District ng Davao na 51 billion pesos for flood control. Kung si House Speaker Martin Romualdez na damay kay Saldico, si Vice President Sara kaya madadamay din kaya sa kapatid niyang mayroong 51 billion pesos na flood control project? Abay, ito yung pinakamainit na pinag-uusapan mga kababayan. Kung ang House Speaker nag-resign, yung Vice Presidente kaya magre-resign? Ako mga kababayan ko, ito ang mga mainit na balita mga kababayan. Walang ghost project sa Davao City. Yan ang ginihit ni Congressman Paulo Duterte bilang tugon sa patutsada ni Congressman Sandro Marcos na malamang hinahanap ni Duterte ang 51 billion pesos na ginastos sa kanyang distrito kaya hindi nagpapakita sa mga sesyon ng Kamara. Sabi ni Duterte, nilinaw na ng DPWH Region 11 na properly accounted for ang 49.8 billion pesos na halaga ng mga proyekto. Dagdag ni Duterte, hindi na siya dumadalo sa sesyon sa Kamara at hindi dahil sa kapabayaan kundi dahil hindi na niya umano matagalan ang katiwalian sa Kamara. Oh! Wow! Hindi niya na daw matagalan ang katiwalian sa Kamara. Sa Congress, meron nilaan ng first District ng Davao na 51 billion pesos for flood control. Mga kababayan ko, at pinatunayan ito ng DPWH. Mga kababayan ko, pinatunayan ng DPWH ito. Bigay tayo ng pointers dito. Ito para to sa mga DDS. Number 1, hindi pa sinasagot ni Pulong yung issue sa 51 billion. Is it true na meron ka talagang 51 billion pesos? Yes or no? And according to DPWH, there is a 51 billion pesos allocated in DPWH, which is binigyan nito ng ebidensya noong panahon na nabuksan ang tungkol sa 51 billion pesos. Now, ang tanong ko dito, paano natin maiiwasan ngayon yung mga malalaking sabuatan ng budget ng House of Representatives? Paano? Kasi ganito yan. Here is the explanation kung paano sila nakakapag money laundering. Let me give you an example, mga kababayan ko. For example, there is a budget. Tumating sa DPWH, nag-bidding, nakuha ni contractor, mga kababayan ko. Tapos gagawin nilang ghost project. Paano makukuha yung pera? Paano mawi-withdraw? There's two kinds. There is a dirty money, yung tawag doon sa flood control budget, dirty money na tawag dyan. Paano magiging malinis na pera yan? Kailangan nilang palitan yan. Ang gulo di ba? Ang gulo. Pera, napapalitan mo ulit ang pera. Sa isang washing machine, pag naglagay ka ng maduming damit at hinugasan mo, magiging malinis, di ba? Mga kababayan ko, ito yung nangyari.